Ano-anong funds ang pwedeng pag-investan sa GFunds ng GCash? Isa-isahin natin yung mga pagpipilian. Pero bago yan, pag-usapan muna natin yung risk tolerance. So, bawat isang investor, meron tayong tinatawag na risk tolerance. Ito yung kakayahan nilang tumanggap ng risk. So, yung mga taong conservative, hindi sila masyadong risky, ayaw nila na nare-risk yung pera nila. So, umiiwas sila sa mga ganong klaseng, sa mga aggressive na mga investment. Yung mga aggressive naman, sila yung open na na mag-risk ng investment nila. So okay lang sa kanila na tumataas or bumababa yung halaga ng investment. Tapos yung mga taong nasa moderate, sila yung nasa gitna lang nung dalawa. Alright? So importante na alam mo kung anong klaseng risk tolerance yung meron ka kasi ito yung magsasabi kung nababagay ba sa'yo yung isang fund. Pag-usapan din natin yung two ways to earn sa funds. Okay? So, first way, yung appreciation. Ito, dun sa figure, ito yung puno. Yung paglaki ng puno. Okay? May mga ibang puno, mabilis lumaki. May mga iba naman, hindi masyadong lumalaki. May mga iba na lumiliit. So, may puno ba lumiliit? Wala naman. Pero, basta ganun yung ganun yung um, analogy. Alright? So yung appreciation, ito yung paglaki ng isang investment. Ngayon, dividends naman, ito yung bunga. So etong dividends na to, hindi lahat ng investment nagbibigay ng dividends. Pero yung mga taong nag-i-invest para makakuha ng dividends, um, yung dividends na nakukuha nila, yon nire-reinvest nila at or ginagawa nilang passive income. So, pwede rin na ang isang investment both lumalaki dahil nag appreciate tapos nagbibigay din ng dividends. Okay, so pwedeng pareho yan. Pero may iba na appreciation lang yung habol nila. Ngayon, meron bang investment na lumiliit, bumababa yung presyo? Meron din. Pero in general, ang mga investments, ang goal talaga niyan is tumaas yung value. Okay? May mga rare cases lang na lumiliit yung value nila. Katulad for example, mga pandemic o kaya may recession. So, dun sa mga cases na yon, makikita nyo yun na yung mga investment, bumababa yung presyo. Okay, so iisa-isahin na natin yung mga pwedeng pagpilian na funds. Ang una natin pag-uusapan ay yung Manulife Asia Dynamic Bond Feeder Fund. Ang classification nito ay aggressive. Itong investment na to, nagpe-payout to ng dividend at ang minimum investment nito ay 1,000. So, saan ba nag invest itong fund na to? So, nag invest siya sa diversified portfolio, meaning iba-iba yung hawak niya na portfolio. Meron silang fixed income securities issued by governments. Ito yung mga bonds by agency. So, katulad ng mga Treasury, Bureau of Treasury, mga ganon. Or supranationals, ito yung mga IMF, Asian Development Bank, World Bank. So, kung naglabas ng bonds yung mga grupong yon, so pwede rin mag-invest itong fund na to doon. And then corporate issuers. So ito yung mga bonds galing sa mga corporate companies. So primarily nag-i-invest lang sila sa Asia, and although nag-i-invest din sila sa ibang investments, pero primarily yung mga nabanggit, yun yung majority nung investment na to. Yung susunod ay yung Manulife Global Preferred Income Feeder Fund. Aggressive din siya and nagpe-payout din siya ng dividends, and minimum investment niya rin ay 1,000. So kapareho nung huli. 70% nito ay securities listed or traded on any regulated market in the world. So yung mga stock market,
katulad ng Philippine stock market or yung mga stock market sa Singapore, sa Japan, or sa ibang lugar sa US, yung mga Dow Jones. So, pwede sila mag-invest doon. Kasama ang mga stocks and also yung mga debt securities. So, yun yung din yung mga bonds ng mga companies. Meron din sila mga cash. So, uh, ang cash kasi isa tong way din to invest kasi ano rin siya, position din siya. So, pwedeng yung pera mo ay wala sa stocks pero nasa cash. Ang goal mo lang dito is meron kang funds para pag may magandang opportunity, meron kang liquidity, meron kang pera para makabili ka agad. Alright? Manulife Global REIT Feeder Fund. So, aggressive din siya. Nagpe-payout din siya ng dividends. And minimum niya ay 1,000 din. So, eto naman, ang focus nito ay mga REITs. So, yung mga real estate investment trusts na sa global markets. So, hindi lang sa Pilipinas or hindi lang sa specific na market. Pero, globally, tinitignan nila kung alin yung mga REITs na pinakamagandang pag-investan tapos doon sila nag-invest. Alright, now, before we move on, lilinawin ko lang na wala akong irerekomenda sa kahit ano dito. Kaya natin iniisa-isa is para mas maintindihan nyo kung ano itong mga to. Pero in the end, decision nyo pa rin kung ano yung pipiliin nyo for yourself dahil mas kilala nyo yung pagkatao nyo, yung investment goals nyo, at saka yung risk tolerance nyo, at kung magkano yung pera nyo. So, kayo yung masusunod kung saan kayo mag-i-invest. Iniisa-isa lang natin at dinidiscuss lang natin kung ano-ano itong mga pagpipilian. Next, Manulife Asia Pacific REIT Fund of Funds. So, aggressive din siya, nagpe-payout din siya ng dividends and 1,000 din yung minimum investment niya. Ang kinaibahan lang nito dun sa huli, yung huli, global, ito, Asia Pacific region lang. Alright? Next, ALFM, Global Multi-Asset Income Fund. Bago dumating yung mga Manulife funds, before ito lang yung fund na nagbibigay ng dividends, pero hindi na ngayon, meron ng pagpipilian. So, classification niya is aggressive, dividend paying siya, and minimum din niya is 1,000. Nag-i-invest ito sa mga equities, equity-related securities. By equities, I guess mga stocks yan. Fixed income transferable securities. So, high-yield fixed income na securities. Basically, yung mga ang punteriya nito or ang fino-focus nito yung mga investments na nagbibigay ng income. So kaya siya nakakapag-payout ng dividends kasi nag-i-invest siya dun sa mga nagbabalik nagpe-payout din ng dividends. So yun yung way niya. Okay? Philippine Stock Index Fund. So aggressive din siya. Now, simula dito hanggang dun sa dulo ng presentation, puro non-dividend paying to mga to. Okay? So, at this one, 50 pesos lang yung minimum na investment sa kanya. So, kahit sino pwedeng magsimulang mag-invest. Dahil 50 pesos lang, pwede ka na mag-invest dun sa fund na ito. So, this one, nag-i-invest siya sa Philippine Stock Exchange lang and specifically yung mga companies lang na included dun sa Philippine Stock Exchange Index. So 30 companies yan na nandun sa index na yon. Tapos kasi yung 30 na yon, yun yung kumbaga best performing na mga stocks. Merong classification or merong criteria na tinitignan yung Philippine Stock Exchange. And then, kapag pasok yung isang company doon, nilalagay nila doon sa listahan na yon, yung Philippine Stock Exchange Index. So, 30 companies yon. Every now and then, napapalitan yon.
Hindi ko alam kung gaano kadalas. I think it's around every 6 months. Kung meron, pwedeng palitan. Hindi ako sure dun sa 6 months. Pero every now and then, nagkakaroon ng palitan. So, kapag nagkaroon ng palitan, sinusunod lang nitong fund na to kung ano yung napalit. Yung nawala, binibitawan niya. Yung pumalit, binibili niya. Okay? Next is Atram Peso Money Market Fund. Conservative to. So, ito yung first na conservative fund na i-discuss natin. Conservative dahil steady lang siya, hindi siya masyadong malikot, hindi siya masyadong agresibo dun sa goals niya. So, kung makikita nyo, nag invest lang siya sa government securities or corporate bonds. Dahil itong mga types of investments na to, sure to government securities. Kahit yung corporate bonds, marami nagsasabi na yung government lang daw yung sure. Hindi, yung corporate bonds din naman, sure din naman yan dahil dumadaan din naman yan sa SEC. And then, hindi nila pwedeng hindi bayaran yan kung ano yung pinangako nila. So, conservative siya kasi sa simula pa lang, alam na nung fund kung kailan nila makukuha ang pera, kasi may mga maturity date to, alam nila kung kailan yung payout. So, very, very conservative. So, bagay ito dun sa mga taong ayaw masyadong mag-risk, na ayaw masyadong nadedelikado yung pera nila. Okay? Next, Atram Global Infra Equity Feeder Fund. So, ito ay moderate aggressive. So, kumbaga, nasa gitna ng moderate at aggressive na minimum investment niya ay 1,000. So, saan nag-i-invest to? Invests in equity securities of companies engaged in the infrastructure sector and worldwide yung pinag-iinvesta niya. So ano yung mga nasa infrastructure sector? Yung mga construction companies, yung mga real estate companies, yung mga may kinalaman doon, doon nag-i-invest ito. Dahil ang infrastructure naman kasi parati namang growing yung industriya na yan Ang role naman talaga nila is mag-build lang na mag-build. So, and sa buong mundo naman is nag-build lang naman yung mga tao Yun lang naman ang habol natin mag-grow. So, medyo safe itong yung investment na ito dahil alam mong merong need. Although, hindi lang naman specific dito yung growth. Marami rin namang industries ang nag-grow. Pero anyway, ang kagandahan nito is worldwide siya. Hindi ka lang nakadepende sa kumbaga, sa ekonomiya ng Pilipinas, pero sa iba-ibang lugar sa mundo. Next, Atram Global Healthcare Feeder Fund. Moderately aggressive din. At saka 1,000 din yung minimum niya, kapareho nung isa. Pero kung yung isa, nakafocus sa infrastructure, this one is nakafocus sa health. So, yung may mga kinalaman sa health, medicine, healthcare, mga ospital, yung mga biotech, yung naggumagawa ng mga gamot or mga basta may kinalaman sa health. Okay? Malaking industry rin yan 'di ba? Kaya nga tinatawag na big pharma Kasi malaking industry yan, maraming pera ang dumadaan dyan. Kasi lahat naman ng tao ay gusto ng health or kailangan ng health. So, hindi mawawala tong industriya na to. Global Equity Opportunity Feeder Fund. So, this one, hindi na siya moderate, aggressive na talaga siya. So, minimum is 1,000. Nag-i-invest to sa mga emerging markets. So, ano ba yung emerging markets? Ito yung palaki pa lang. So, hindi pa siya well-established, palaki pa lang siya. So, malaki pa yung growth na pwede mangyari. Kasi, kumbaga, emerging pa lang siya As opposed to yung mga companies na well-established na, mahirap na yung growth ng mga yon dahil ano pa ilalaki nila? Right? Ano pa ilalaki ng Coca-Cola or ng McDonald's or ng sobrang lalaking companies, 'di ba? Pero kung
emerging pa lang, bago pa lang yung kumpanya pero malaki yung potential niya, then mas malaki yung chance niya mag-grow. Next is Atram Philippine Sustainable Development and Growth Fund. So, aggressive din siya and minimum investment niya ay 50 pesos lang. Now, ano to mga to? Nag-i-invest sila locally, meaning sa Philippines lang, in equities of companies, so yung mga stocks whose products and services are considered by the investment manager as contributing to positive environmental. So may kinalaman sa environment, yung mga green or mga eco na companies or social change. So mga development companies, yung mga tumitingin sa society, yung mga tumitingin sa mga community, mga ganon. So, kung medyo idealistic ka at gusto mo ng positive change, ayaw mo ng mga kumpanya na nakakasira ng environment, then maybe ito yung fund para sa'yo. Next is Atra Medium Term Peso Bond Fund. So, moderate siya. 50 pesos lang minimum investment. Nag-i-invest ito sa Philippine Government and Corporate Bonds. Now, meron tayong dinaanan kanina na ganun din yung pinag-iinvesta niya, mga government and corporate bonds lang. Pero this one is a different fund lang. Okay? Pwede naman ganun. Marami namang fund managers kasi. Next is Atram Philippine Equity Smart Index Fund. Moderately aggressive, 50 pesos lang din yung minimum niya. Nag-i-invest to dun sa 30 companies that compose the Philippine Stock Exchange Index, kapareho nung kanina. Ibang company lang din to. Ibang fund group, ibang fund manager. Okay, so nasa sa inyo kung ano yung gusto nyo pero pareho lang yung ginagawa nila. Kung ano yung magbago doon sa index fund, yun lang yung susundin nila. Next is Atram Global Consumer Trends Feeder Fund. So moderately aggressive, 1,000 minimum investment. Nag-i-invest ito sa mga companies na nakafocus sa consumer needs. Ano ba yung consumer needs? Yung mga binibili ng mga tao. Yung mga produkto na nakikita natin. Okay? So, pwede mga cellphone man yan o damit man yan or whatever. Kung ano man yung trendy na consumer items, dun sila nag-i-invest. Ang hindi kasama dito would be, katulad yung kanina, yung mga infrastructure, yung mga ospital, dahil hindi naman consumer yun eh. Yung mga back-end, hindi naman consumer yun dahil di naman umaabot yun sa end user, di ba? So, ito ang focus lang ay yung mga consumer companies. And global din to. Atram Global Technology Feeder Fund. So, moderately aggressive din. And then, 1,000 din yung minimum investment. Pero this time, nakafocus sila dun sa tech companies. So, yung mga Apple, yung mga Google, yung mga Meta. So, yung mga ganong klaseng companies, yun yung pinag-iinvestan nila. Alright? So, yun lang sa ngayon, yun lang yung pagpipilian na sa G-Funds. So, yun, subukan nyo na. Madali lang mag-invest. Gumawa lang kayo ng account dun sa G-Funds. I think may test lang, tapos kailangan nyo lang, may mga questions lang kayong kailangan ay sagutin doon. And then pag gawa na yung account nyo, then pili na kayo nun mga isa doon sa mga nabanggit ko, tapos mag-invest na kayo. Ganun lang kasimple. Alright? Sige, para doon sa mga tao, please like and subscribe. Alright? Pati doon sa TikTok ko. Panalong Buhay. Alright? Bye.